Nagmamadali na eh, nagmamadali. Alam niyo kung bakit? I'll tell you why. Kasi may balita kanina. Ito yung balita. Maikli lang naman to. Pakita ko sa inyo. Posible raw ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga sospek sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon, kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Patapos na raw ang investigasyon ng ICC sa mga pagpatay sa kasagsagan ng kampanya laban sa ilegal na droga. Isa rin sa nadidiin sa war on drugs si Senador Bato de la Rosa na PNP chief noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ilang mambabatas ang nanawagan sa senador na humarap sa ICC kaugnay sa mga EJK. Yun. Lapit na. Before the end of the year daw eh. Actually, paiba-iba yung sinasabi nila eh. Kaya nga minsan nakakatawa na lang eh. Yung una, sinabi ni Trillanes sometime in July. Nung una. Tapos pangalawa, sinabi ni Carpio, ngayon daw September. Kaya wake me up when September ends. So, September. But, you know, like everything else, sa siguro parang regular na court, nagbabago rin. Okay lang naman yun. Walang problema dun. Baka kasi may bagong impormasyon na pumapasok at kailangan i-review uli yung kaso kung may probable cause nga ba talaga, etc. etc. But I think, mga kutsero, kaya napapabilis ngayon yung paglabas ng ICC warrant is because of the information na nakukuha ngayon ng ICC sa Quadcom. At actually, mga kutsero, sinabi rin ng Quadcom, sabi nila, ICC can use testimonies in hearings for drug war probe. Sinabi na yan ng Quadcom. Sinabi niya yan. Oo. Ay, hindi, video pala to. Ayokong pakita yung video kasi ng kaka-copyright si ABS. So, yung mga testimonya na sinasabi sa Quadcom, etong kay Garma, yung issue kay Garma, yung issue kay Mabilog, yan yung kay Mabilog, mga kutsero, antitibay na ebidensya niyan. Testimonial evidence, yes, but in absence of a documentary evidence, then the court can look into the testimonial evidence. Una yung kay Garma. Bakit? Kasi alam nyo, mga kutsero, yung kay Garma, nakita doon yung connection sa kung paano paano na-involve ang presidente sa pagpatay on the ground. Di ba? Alam natin lahat yan. Balikan natin yung kwento. Putahan mo natin, ay wala pala ako ng kay Garma. Balikan natin yung kwento. Yung sa kay Garma. So may 3 Chinese na nakakulong, nakadetain sa Davao Penal Colony. Nakadetain doon. Tapos, ano nangyari? Binartolina. Pag Bartolina, meron na silang planted na 2 hitman sa loob. Pinagsasaksak ngayon tong 3 Chinese. Oo. Yun yung nangyari. Etong 2 hitman, umamin sa Quadcom. Umamin sila na sila ay inutusan ng isang nagngangalang General Padilla o Colonel Padilla. Parang Colonel Padilla yata yun. At minaniobra daw ng warden doon sa Davao Penal Colony na magkasama sila sa Bartolina para magawa yung pag-assassinate. Tapos, nung pagkatapos silang patayin, dinuguan, tumawag itong si isang taong kaboses ng Rodrigo Duterte. At sinabi, congratulations, kinongratulate si Padilla. Sabi, congratulations, pero bakit parang dinuguan naman? Parang dinuguan.
Yan. Ngayon, mga kotsero, niyabang. Iniyabang. Iniyabang nito. At sa pamamagitan ni Padilla, na-connect ngayon kay Leonardo. Oo. Si Leonardo, dating CIDG. Apparently, siya yung bagman. Siya yung nagbayad ng dapat daw magbabayad ng 3 million kasi 1 million daw kada ulo eh. So 3 million. Kaso ang binigay lang daw tagi 1 million lang dun sa 2 preso. Masama pa nga loob ng preso eh. Kaya daw sila lumantad eh. But anyway, so yun. Yun ang siya daw yung bagman. At isa pa, ito si Padilla nilaglag si Garma. Si Colonel Garma, siya daw yung nag-utos. Siya yung facilitator. Siya yung nag-organize ng lahat. Yan. Siya yung nag-organize ng lahat. Si Garma. Si Colonel Garma, mga kotsero, paano ngayon siya na-connect doon sa presidente? Apparently, siya daw ay isang special na tao. Special daw siya kay Rodrigo Duterte. Special. Oo. In more ways than one. Special in more ways than one. Hindi lang dahil sa trabaho. Hindi lang yung pagiging hepe ng PNP Cebu ang kanyang tinrabaho. May iba pa siyang tinrabaho, guys. Apparently, according to stories. Allegedly, she is a very special person. Very special love in you. Ganun. So yun yung kabit or hindi. yun yung connect, yun na lang. Yun yung connect. Yun yung connect kay Rodrigo Duterte. Yun yung connect. Yan. So, doon sa kaso na yun, pwede. Sa kaso na yun, pwede yung kay Garma. May ko-connecta mo siya direkta kay Rodrigo Duterte. Etong pangalawa, ito yung kay Mabilog. Ito malinaw din to. Rekta din to kay Rodrigo Duterte. Bakit? Kasi meron talagang mga threats laban kay Mabilog. At hindi lang siya threat na ibinubulong, hindi. In-announce eh. Diba? Sinabi mismo ng presidente, papatayin niya si General Mabilog, si Mayor Mabilog. Actually, nga pinangalanan, sinabi Mayor ng Iloilo eh. Sino pa ba? Ngayon, mga kotsero, si Mabilog, ay, go na go siya. Go na go. Magte-testify ako sa ICC. Sabi niya, former Iloilo Mayor Jed Mabilog is willing to testify before the ICC on the Duterte administration war on drugs. Sabi niya, of course, I'm very much willing to fly anywhere, The Hague or whatever venue in the Philippines because all I have to do is tell the truth. I am 100% confident that I have never been involved in illegal drugs, never been a drug protector, and will never be. I am sure my name will undergo the process of adjudication and will finally be delisted, sabi niya. Kasi nga, isinama yung kanyang pangalan sa listahan ng mga drug personalities daw. Yung listahan na yun, huwag niyo kong kalimutan. Kasama ho doon dati sino ba to yung reporter? Gretchen Ho. Imagine, nandun sa listahan na yun si Gretchen Ho. Unverified kasi. Unverified drug list. Ayun. So, nandun din daw yung pangalan ni Mayor Mabilog. Pero, unlike Grace Ho, unlike Gretchen Ho, yung kay Mabilog, merong threat. May threat talaga na papatayin. Alam na natin yung kwento na yan. Mga kotsero. Na si Mabilog nasa Japan. May work daw siya sa Japan nung panahon na yon, parang conference yata, nakatanggap siya ng tawag na pinapapunta siya sa Kramin ni Bato de la Rosa. Tapos, after nung tawag na yon, may tumawag uli sa kanya, isa pang general,
na taga PNP din ang sabi, wag na wag daw siyang pupunta dahil hindi na raw siya makakalabas. Papatayin daw siya sa loob ng sa loob ng krami. Tapos mga kotsero, ano nangyari? Hindi nga siya pumunta. Oo. At nakausap pa nga raw niya si Senator Bato, then PNP chief. At sinabi nga raw niya na hindi na siya pupunta ng krami. To which, si Bato de la Rosa also validated the same claim. Sinabi nga niya na oo, nakausap niya at kinukumbinsi niya na pumunta ng krami. Pero ang syempre hindi niya aaminin. Oo. Hindi niya inamin na may plano nga siyang patayin. Sino ba naman ang aamin sa ganun? Wala namang aamin sa ganun, di ba? Wala namang aamin sa ganun. So, after nung tawag na yun, nung nakausap niya si PNP Chief Bato de la Rosa, nung panahon na yun, PNP Chief pa siya, may tumawag ulit na general. Oo. Ang sabi ng general, huwag kang babalik dito. Papatayin ka nila. At pipilitin ka nilang ituro na drug lords din ang dalawa pang prominent Dilawan politicians. Si Mar Rojas at saka si Snorlax. Si Snorlax. Oo. Doon ko na siya kilala ngayon Snorlax. Nakalimutan ko na yung totoong pangalan niya. Drilon. Franklin Drilon. Oo. Snorlax na naalala ko sa kanya. Ayun. Anyway, ayun na nga. Ganun ang nangyari. So from there, hindi na siya pumuwi ng Pilipinas. Dumiretso na siya ng Amerika kasama yung pamilya niya. Dinala niya yung pamilya niya sa Amerika. From there. At nag-seek siya ng asylum. So pinayagan naman siya ng US. So simula 2017 up to today, up to much recently, nandun siya sa Amerika. Ngayon, mga kotsero, sinagot ni Bato de la Rosa, by the way, yung accusations ni Mabilog. Oo, itong sinabi ni itong sinabi ni Bato. Yan. Bahagi umano ang testimonya ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ng demolition job para masira ang kampo ng mga Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng war on drugs. Sinabi rin ng mambabatas na walang basihan para ituro niya umano kay Mabilog ang ilang opisyal bilang drug lord. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Halatang naisirain ang kampo ng mga Duterte at pahinain si Vice President Sara Duterte sa 2028 national elections. Ito umano ang layunin ng mga pagdinig sa House of Representatives, partikular na ang Quadruple Committee o Quadcom ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Paliwanag pa ng mambabatas, gusto ni 1st District of Leyte Representative Martin Romualdez na maging Pangulo kaya dinidiin umano siya ng House Speaker. This demolition job para masira kami lahat at mahihina si BP Sara sa 2028. That's purely demolition job. Halata man, ano bang in-age of legislation na makikita mo dyan? Wala man akong nakikita. Matagal naman yung mga investigasyon na yan. Sa kabila nito, Alam niyo, nakakatawa dito mga kotsero. Babalikan ko lang si Martin Romualdez Again, mga kotsero, hindi tayo supporter ni Martin Romualdez. Personally, I'm not his supporter. Pero, ano kinakatakot niyo? Alam mo kasi nakakatawa dito sa mga Duterte Balahura supporters. Parang automatic sa kanila yung yung isisi kay Martin. Yung issue. Yung kapag nasisira sila, lagi nila sinasabi, kasi gusto nila maging presidente si Martin, etc. Sinisiraan lang kami dahil kay Martin, ganyan. Ang weird. Kasi sila rin yung mga tao nagyayabang na, tingnan nyo nga sa survey, ang baba-baba ni Martin Romualdez. Anong kinakatakot nyo? Mahina naman pala. Again, mga kotsero hindi ko siya sinusuportahan si Martin Romualdez. I actually don't like him. Pero nakakatawa lang na parang siya yung scapegoat sa kababuyan nitong mga Balahura supporters na to, Duterte Balahura supporters na to. Bakit siya yung scapegoat? Wala bang iba? Wala na bang, 'di ba, kung gusto nyong sabihin na sinisiraan kayo, ganyan. Bakit? Ba't kayo natatakot sa mahina? Mahina nga eh. Parang yung sinabing makikipagsuntukan ako kay Manny Pacquiao, ganun. Alam ko namang mahina ako sa boxing. So, di ba?
So, kung magbo-boxing kami ni Manny Pacquiao, hindi siya matatakot sa akin. Kahit gaano pa ako kalaki. Kahit mas malaki ako sa kanya. Bakit? Hindi naman ako magaling sa boxing. Alam naman natin, 8-time world champion yun eh. Si Manny Pacquiao eh. Ba't siya matatakot sa akin? Ganon din dito. Ba't natatakot bakit scapegoat agad si Martin Romualdez? Hindi ko naiintindihan talaga. I mean, again, I'm not a supporter of Martin Romualdez, pero nakakasawa na kasi. Nakakasawa na yung ganong scapegoat. Wala na bang iba? Wala ba ibang scapegoat? Oo, kasi ba't kasi, 'di ba? Mahina nga eh. Sabi niyo mahina eh. Kayang-kaya niyong talunin sa election, 'di ba? O di yan niyo siya. Di pili lang kayo ng scapegoat, yung mahina pa, yung sinatawag niyong mahina. Pili kayo ng malakas. Sino bang magandang scapegoat? Wala pa eh. Kasi, well, pahina na rin ng pahina si Sara. So, wala tayong magagawa doon. But that's self-inflicted. Kasalanan niya yun eh. Kaya siya humihina eh. Sino ba mga malakas? Wala pa eh. Wala pang eh. Kasi malayo pa yung 2028. Malayo pa kasi. Kaya hindi pa naiisip ng mga tao yan. Kay Raffy Tulfo kayo matakot ha. Sabi ni Begornia Marzan. Correct. Kay Raffy Tulfo kayo matakot. Actually, may point ka dyan, Begornia. Begonia pala. May point ka dyan. Kay Raffy Tulfo kayo matakot kasi sila yung neck and neck ngayon ni Sara Duterte sa mga surveys. But anyway, I don't understand. Di ko na, ang pangit eh. Ang pangit ng scapegoat eh. Isip kayo ng mas convincing. Kasi hindi convincing eh. Ang weird. Ang weird. And kung may pangarap siya maging presidente, o di, ayaan niyo siya. Bakit? Bawal ba? Illegal ba? Hindi naman illegal, di ba? Hindi naman illegal. Oh, edi kung gusto niya tumakbo presidente, tumakbo siyang presidente, tingnan natin kung boboto siya. Ako for one, hindi ako boboto sa kanya. Pero nirespeto ko yung choice niya. Kung gusto niya tumakbo, di tumakbo siya. Ito pipigilan. Hindi naman illegal yun. Di ba? Parang ang weird lang. Ang weird lang kasi na sobrang ba't pa kayo nati-threaten? Ganun ba ka-weak si Sara na hindi kayo sure na may ipapanalo niya yan? Yung presidency? Tumuto kayo sa kandidato nyo. Tutukan nyo yung, kasi tulad niyan, gusto niyo patakbuhin na presidente si Sara pero wala pa siya napapatunayan. In fact, pumalya-palya pa siya. Pumalya-palya pa si Sara. Pumalya siya sa DepEd, pumalya siya sa OVP. Ba't mo boboto yung ganun? Wala pa nga siya napapatunayan. Sinasabi nyo, best candidate na for 2028. What the F? Seriously? Anong klaseng mindset yan? Diba? Anong klaseng mindset yan? Seriously? What kind of mindset is that? So, hayaan nyo siya. Diba? Mahina nga. Sabi nyo, mahina eh. Hindi nga daw umaangat sa survey. O di, hayaan nyo siya. Tulad ngayon, mag-e-election na sa 2025. Oh. Tapos na yung term niya. If I'm not mistaken, last term na niya to eh. Last term na niya ito. Itong 2024 hanggang 2025. O ano pang Martin Romualdez ang pag-uusapan natin pagdating ng 2028? May isa pang term. O malay nyo, tumakbo pa siya hanggang 2028. O so what? Karapatan naman niya yun. Diba? Iyabang nyo muna, tumuto kayo sa kandidato nyo, tumuto kayo kay Sara. Kaysa yung sinishield nyo sa batikos, para siyang prinsesa na parang bawal batikusin, bawal, tapos para siyang nasa loob ng bubble na hindi mo pwedeng putukin yung bubble niya. Hayaan nyo siya magtrabaho, si Sara. I-earn niya uli yung pagtitiwala ng mga Pilipino, which I doubt. I doubt it will happen, but wala, palyado eh. Anong gagawin? Tapos ngayon, wala pang ginagawa. Kundi puro politika, puro salita dito. Anyway, tuloy na nga natin to. Hindi ko na natapos. Kaya dinidin umano siya ng House Speaker. This demolition job para masira kami lahat
at It doesn't make sense. mahihina It doesn't make sense. si BP Sara sa 2028. That's You're not making sense, Bato. Halata man. Ano bang in-age of legislation na makikita mo dyan? Wala man. Ako, dami ko nakikita ang in aid of legislation dyan eh. Totoo lang. Oo. Diyan sa ano? Diyan sa Quadcom. Ang dami kong naiisip, mga kotsero. Oo. Diyan pa lang sa Quadcom. Diyan pa lang sa War on Drugs, ang dami ko na naisip. Dapat magkaroon tayo ng mas mahigpit na pag-aaral at pagbabalidate pagdating sa mga matrix at lista-listahan. Oo, number 1. Baka nga pag-aralan din dyan kung tayo ba maikisapi uli sa ICC dahil dyan sa kalokohan nyo. Excuse me, Bato de la Rosa, nakailang hearing ka this year in aid of legislation? PIDEA leaks mo, ano na nangyari? KOJC hearings mo, ano na nangyari? Balik ko sa iyo yung tanong. Ano bang in aid of legislation na nakikita mo dun? O in aid of protection? Yung ginawa mo. Pinrotektahan mo lang yung mga kasama mo eh. Yung mga kaano mo sa politika. O siguro kasama dun sa in aid of legislation ni Bato de la Rosa dun sa PIDEA leaks. Kailangan lahat ng dokumento may puncher. May puncher hole para maging authentic. Anyway, tuloy natin. Legislation na makikita mo dyan. Wala man akong nakikita. Matagal naman yung mga investigasyon na yan. Sa kabila nito, iginiit ng dating Philippine National Police Chief na hindi niya kailangang linawin ang sarili niya sa Quadcom dahil ayaw niya ring masira ang tradisyon ng interchamber courtesy. Gayunman, sinabi ni Senador De La Rosa na hindi siya natatakot sa Quadcom. Tumanggi rin itong sumali sa anyay fishing expedition sa House hearings o paghahanap ng mga kasalanan ng kampo ng mga Duterte. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, wala rin siyang planong magsagawa ng counterattack sa Quadcom o ano pa mang hakbang para hindi ito malaglag sa kanyang 2025 re-election. More than anything else, yung malaglag man ako hindi. Ang concern ko is I have to live longer to see my apo. My apos growing up. Kaya mas concern ako sa health ko kaysa dyan sa papanalo sa next year's election. Eh di sana di ka na pala tumakbo. Diba? Dagdag space ka pa pala sa balota. Huwag ka na mag-file ng COC. Huwag na. Mas concerned ka pala sa apo mo. Unahin mo na lang yung apo mo. Doon ka na lang. Priorities man. Priorities man. Samantala, itinanggi rin ni Senador Bato de la Rosa ang umunoy planong ipaturo sa nooy dating mayor ng Iloilo City na si Jed Mabilog na ilang opisyal bilang drug lord. Aniya, wala siyang intensyon na ipaturo sa kanya ang mga taong matitino at wala sa ugali niya ang gayon. Meron bang ginawa si President Duterte na gano'n noon? Wala Marami. naman. Sa kanya nga galing yung listahan, di ba? Kayo yung gumawa ng listahan eh. So sa tanong ni Bato de la Rosa na mayroon bang ginawa si President Duterte na gano'n noon? Mayroon. Yung matrix nyo. That's the proof of the pudding. Oh, isa pa lang yun. Pangalawa, yung Red October list nyo. O baka nakalimutan nyo yung Red October. Ang hilig nyo kasing gumawa ng listahan pero hindi validated. Imposible naman yan mangyari. Posible, nangyari na nga. Tama yung si Senator Delon saka si Marrojas. Anong basis mo nga kung gusto mo idawit? Di ba? No. Si Gretchen mo nga, dinawit Walang ganun. Dapat pangalanan niya kung sino yung general na nagsabi sa kanya para tanong natin kung anong basis niya. Saan siya nakakuha ng informasyon na yan. Sa susunod na pagdinig ng Senado Oh, wait. Stop na natin dun. Mga kotsero, di ba sabi ni Bato? Pangalanan niya kung sinong general yung nagsabi sa kanya para matanong natin kung anong basis niya. Itanong daw para makuha yung impormasyon sa kanya nakuha impormasyon na yan. Oh. Sinagot yan, mga kotsero. Sinagot yan tanong na yan. Sino yung general na nagsabi kay former Mayor Mabilog na huwag ka nang umuwi dahil papatayin ka? Sino nagsabi? Si Cascolan. Patay na yan. Si Cascolan. Sabi ni Congressman Abante, Cascolan warned Mabilog of plot to link LP senators to drugs.
Former PNP Chief Camilo Cascolan was the general who warned former Iloilo Mayor Jed Mabilog to not come home from Japan as his life was in danger according to a lawmaker. Cascolan also supposedly warned Mabilog that if he comes, he will be forced to tag former Liberal Party Senators Mar Rojas and Franklin Drilon as drug lords. Yan ang sinabi ni Bienvenido ni Congressman Abante kanina. Sabi, I think I am at liberty now to tell that. Ito po si General Cascolan. Ito ang tumawag sa kanya upang sabihin sa kanya huwag kang umuwi ng Pilipinas. Namatay na siya last year. Ang problema, walang judicial affidavit. Di natin alam kung nag-iwan ba siya kahit diary man lang. Baka pwede nating pagbasihan yung diary niya. Hindi natin alam. Cellphone? We don't know. Baka hindi natin alam kung may mga dokumento siya dyan. We don't know. Unfortunately, God rest his soul. Ayun na nga. Namatay na siya. Yun ang nakakalungkot doon eh. Hindi na namin pwedeng ipatawag dahil pumanaw na siya. Sagot na, no? Senator Bato. May problema ka ngayon. Senator Bato. May problema ngayon si Senator Bato. Anong problema ni Senator Bato? May ICC darating. Kaya nga hinahamon to si Senator Bato ng mga ibang kongresista. Ayaw mong sumagot sa amin sa Quadcom, di ho sa ICC ka humarap. Doon ka na lang magpaliwanag, sabi ng mga kongresista. Sagot ito ng senador sa mga congressmen sa pahayag na bahagi ng isang demolition job ang testimonya ni dating Iloilo Mayor Jed Mabilog sa House Quadruple Committee o Quadcom. Ito ang balita. Tinuligsan ng mga kongresista si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos nitong sabihin na ang testimonya ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa House Quadruple Committee o Quadcom ay bahagi ng isang demolition job. Ayon sa senador na dating hepe ng pambansang pulisya ng ilunsad ang anti-drug war ng Duterte administration, isang fishing expedition ng House probe. Layon anya nitong siraan siya, gayon din si Vice President Sara Duterte. Batay kay Mabilog, nanganib ang kanyang buhay nang maisama sa narco-list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag din nitong nakatanggap siya ng impormasyong pipilitin siyang iturong drug lords, sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. Ayon kay House Majority Leader Representative Jude Asidre, kung ayaw magpaliwanag ni Senador De La Rosa sa Kongreso, sa ICC na lang ito magpaliwanag dahil deserve ng mga pamilya ng mga biktima at ng international community ang kasagutan kaugnay ng libu-libong bilang ng mga taong nasawi sa ilalim ng kanyang termino ng PNP chief pa ito. Giit naman ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, hindi maisasantabi ng senador ang investigasyon ng ICC. Nangyari rin anya ang pang-aabuso sa karapatang pantao noong panahon nito sa PNP. Mariinding itinanggi ni House Quadcom Co-Chairperson Representative Robert Ace Barbers ang paratang ni Senator De La Rosa. Wala hong demolition job. Ang Quadcom, ang mandato ng Quadcom ay imbestigahan yung mga issues that are of national importance. Ano ito? Yung issue tungkol sa pagkalat ng droga sa ating bansa, issue ng walang pakundangang pagpatay sa ating mga inosente at mga inosenteng mga sibilyan na mga kababayan at other issues that is related to public order and safety. Wala hong political dyan. Wala hong demolition job dyan. Hindi ho namin tinitingnan yung 2028. Naka-anim na pagdinig na ang Quadcom kaugnay ng posibleng Dami ng ugnayan ng hearing. illegal pogos, illegal drug trade at EJK sa gyera kontra droga ng nakalipas na administrasyon. Sa gitna rin ito ng isinasagawang investigasyon ng ICC kaugnay ng madugong drug war. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. So, yun na nga. So, sa ICC ka na lang ang paliwanag, no, Senator Bato? Mas maganda. Para rekta. No. Para rekta. Mas maganda yung ganun. Rekta ka na lang. Doon ka na lang sa kanila. Pero may warrant of arrest na lalabas. Arestuhin ka dito, daling ka dun. And by the way, kapag natalo siyang sa eleksyon, pag natalo siya ngayong eleksyon, wala, hindi siya mapoprotektahan. Walang senatorial immunity. Kasi number 1, di na siya senador. So, walang magagawa. Baka magtago na siya sa China. Diba? Kasama niya si Digong. Kasama niya si Digong doon. Magsama silang dalawa sa China. Baka ganun na mangyari.
To which, mga kotsero, sabi nga natin kanina, mukhang malapit-lapit ng araw lumabas ang warrant of arrest ng ICC. Yun ang kwento-kwento. So, let's see. Let's see. Oh. By the end of the year daw no, before the end of the year. Ako, mga kotsero, feeling ko, nakamonitor ang ICC dito sa Quadcom hearing. Hindi rin ako magtataka kung meron ng mga representante ng ICC ang nakikipag-usap na sa mga chair people ng Quadcom, di ba? Nakikipag-usap na yan diyan, baka humihingi na sila ng transcript, di ba? So mukhang delicate sila. Sa war on drugs. Kasi mali naman kasi talaga yun. Alam mo, again mga kotsero, hindi sa sinasabi natin na wag nating hulihin yung mga ganyan, yung mga addict, mga drug lords, etc. Hindi naman sinasabi natin wag natin silang hulihin. Ang sinasabi lang natin mga kotsero, pag hinuli sila, wag nating kalimutan na meron pa rin silang karapatang pantao. Na meron silang karapatang mabuhay, may karapatan silang maging secure at malaya. Yun lang naman yung importante dun eh. Ang problema kasi, yun yung hindi nila ginawa. Nag-organize sila ng reward system. Nag-organize sila ng kung ano-ano. Binabayaran yung mga pulis. May quota. Sa dami ng napapatay, may quota. Sa dami ng naaresto, may bayad. Di ba parang, what the F? What the F were you thinking? Anong tingin nyo dito sa mga tao na to? Peste? Ano sila? Insekto? Ipis? Alam nyo mga kotsero, wala man silang maayos na moral. Hindi pa rin ibig sabihin na hindi na sila tao. Tao pa rin sila. Ang problema pa nga doon mga kotsero, hindi lang sa nilabag yung human rights eh. Yung mga pinatay nila, hindi sila sure kung totoong guilty of the crime. Bakit? Kasi nga, yung mga listahan ng mga pinapatay, mga kotsero, ay galing sa isang unvalidated list. Buti sana ako inaresto lang, kaso hindi, pinatay. At again, mga kotsero, uulitin ko lang yung kwento ng tatay ng kaibigan ko. Nagbabantay lang sa kanyang tindahan. Binabaan siya ng 3 motor. Inambush. Doon pinatay, nilagyan ng karatola. Huwag tularan, adik. Pusher yata. Pusher pala. Huwag tularan, pusher. Nananahimik, nagtitinda lang sa tindahan niya na walang history ng pagputulak ng drugs. Malaman-laman, merong naglagay ng pangalan niya sa drug list. May kagalit siguro, may nakaaway, hindi natin alam. Baka napagtripan lang. I hope may ganung I hope magkaroon ng hustisya doon sa mga lehitimong drug pushers na napatay at nasa operations, pero legit naman na may 5,000 yata na ganun eh. 5,000 or 6,000 na lehitimong namatay sa isang lehitimong operation. Ibig sabihin, nag-buy bust, ayaw sumuko, bumaril, napatay sa buy bust operation. Okay lang yun, walang problema doon. Huwag na natin ibilangin yung mga yun. Ang problema mo, sa 6,000 na namatay sa isang lehitimong operation, meron kang 20 mahigit na hindi natin malaman kung bakit namatay. Vigilante killings, etc. Ang pangit eh. Ang pangit talaga, min. Sobrang pangit. Sana hindi na siya maulit sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung maulit man siya, sana meron pa rin magkaroon ng hustisya. At siguro, ito yung first time na magkakaroon ng hustisya sa mga ganyang klase ng bagay na nangyayari sa ating bansa. Kung kailangan ng ICC, di ba? Why not? Wala eh. Kasi, hanggang ngayon ba may kaso ba sa korte sa Pilipinas? Wala. Wala naman naghahabla sa Pilipinas eh. Sana nga may maghabla. Sana. Wish ko yan eh, may maghabla sa Pilipinas. So, anong gagawin natin? Wala naghahabla. Lahat sila naghabla sa ICC. Anong gagawin natin? At sana wag na natin enable yung
ganyang kalokohan na pinaggagawa nila. Huwag tayo maging enablers. Ginawa na natin ang 6 na taon yun, huwag na natin ulitin. Naging enablers tayo ng walang kwentang war on drugs ni Duterte. Huwag na natin ulitin yun, mga kutsero. Last na yun, last na. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jolly YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page, Art Pulido ang pangalan. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?